Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga, uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Ini po si Attorney John Bongat, ang sa indong Abogado Juan. Iribanan po kita sa laog nin sarong oras, alas 10 hasta alas 11 nin pagkaala. Live na live po. Digdi po sa Home Radio Naga 95.1. Madadangog po yan sa indong mga radyo. Siriman po sa Facebook Live. Sa page kang Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan, asin po sa Home Radio 95.1 Naga page. So, iribanan po kita sa laog ning sarong oras. Ang tema ta po ngunyan, interesante, pero medyo nalilingawan, hinhuli nga ni sa pandemya ngunyan. Ang inot po, aram ta na kada bulan ning Agosto, taon-taon, pigsiselebrar ta po ang buwan ng wika. Buwan ng wikang pambansa. Alagad, ngunyan po baga, hinhuli sa kasiributan, data pong gayo na naririsa, na dapat palan pigsiselebrar tayan. Siriman po, mayong klase ngunyan. Kaya si mga yaon sa eskwelahan, si mga aki, ang DepEd mismo, dain na involved o na-involto ang mga kaakian, ang mga estudyante para po ma-obserbar ini pong buwan ng wika. Pero po kayan, tutukaron ta towards the end of this 1-hour program, ito pong nangyayaring mga anomalya sa PhilHealth, as in kung ano man ang impact, ano man ang epekto kaini sa Rayon Bicol. Urog na po duman sa mga naghihiri lang na covered kang PhilHealth ang sa indang mga kailangan. So, ngayon pong pagkaaga, very tight ang sa tuyang schedule, manungod po sa Wikang Pambansa, yaon po si Miss Sai Redburn, yaon po si Sir Sting Jacob, asin si Sir Irvin Santo Tomas. Asin sa huring party kang sa tuyang programa ngunyan, makakaibanan ta po no less than the regional director himself, the regional vice president for Bicol of PhilHealth, si Sir Inigo. So, dito na po para haluyon, hindi po liwat si Abogado Juan, mabuelta po kita araatyan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano-Canadian Immigration Consultant Attorney Earl Francis Dacara. Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko. Kaibanan po nindo si Abogado Juan. Ano ta pong guest? Ngunya na pagkaaga, saro pong matibay na babae. Kumbaga, saro po siya sa mga nanginginutan para po mapreserbar, asin mapaurog ang Bicol bilang sarong lingwahe. Bako lang po siyang sarong dialekto, kundi saro po siyang lingwahe. Si Miss Sai Redburn, Marisa Riorizo Redburn, is the president of Kabulig Bicol Incorporated. As in, saro sa mga kagmukna kang Parasurat Bicolnon Inc., naging writing fellow kan Pagsurat Bicol sa Aquinas University sa Legazpi City, as in UP Writing Workshop sa Baguio City. Napublikar ang mga rawit-dawit as in Usipon sa Burak, Hagong, Sagurong, 21st Century Bicol Women Writers, ang satong kakanon sa Aroaldao, as in Reading the Region's
kan NCCA. Ang sa iyang libro nin mga usipon, Daing Linaw and Hinaw, kung sa Ingles, Where There Is No Clarity in Divination. Sinurat sa Bicol asin Ingles na tataramon. Pinublikar niya ang pag-umay sarong chapbook nin Rawit Dawit asin ang pabo ni Biboy na istoryang pang-aki. May sadiri siyang publishing house, ang Redburn Press, na maawot magpadagos kan publikasyon kan mga librong pang-aki na sa iyang padangat, sa iyang pagsurat. Nagtutukaw man siyang panelista sa mga lokal na writing workshops. Siya sarong cultural worker, para surat, dating NGO worker, dating maestra, asin ngunyan, negosyante. Ipinangaki sa San Pascual, Burias, Masbate. Nakaistar ngunyan sa syudad ni Naga. Welcome to the program, Miss Sai Redburn. Maray na aga sa imo. Just maray na aga po, Attorney Juan, o Abogado Juan. Inot, salamat na maray sa imong pagpaonra na maging parte ka kang programa ngunyan. Very tight. Tulo ka mong guest manungod sa lingwahe asin araachan, the Regional Director of PhilHealth. Opo. Ngunyan, ika ang saro sa mga kagmukna kang parasurat Bicol noon. Opo. Ano yan, grupong iyan? Organisasyon po ini kan mga parasurat sa buong rehiyon. Na ang gamit, iyo ang lingwaheng Bicol. Lingwaheng Bicol po. Mhm. Di pa ano yan? Iba-iba ang mga dialekto sa Bicol. So how can you harmonize ang sa indong pagsurat o kanya-kanyang lingwahe yan? Nagtutubod po ang Kabulig Bicol sa Kaparasurat Bicol noon na importante ang kada lingwaheng Bicol. So, may mga attempt na i-standardize, pero halawig pa na pag-aadal iyan. Nire-respeto ta, as in ipinopromote ta po, itinutulod ta na gamiton ang sa diring lingwaheng Bicol, tamayamanon po ang satuyang lingwahe. No? Kung siring po sa DepEd, tinutok doon na ninda ang Bicol sa elementarya, ano po ginagamit? Sa mother tongue based. Sa mother tongue. Teaching. Opo, kung ano ang Bicol mo, iyo ang Bicol na ginagamit. Siring man po sa pagsurat. Okay, so ang parasurat Bicol noon, parte ka pa dyan. Tapos ngunyan, ika ang presidente kang Kabulig Bicol. Opo. So ano ang relasyon kang parasurat Bicol noon sa Kabulig Bicol? Halos parehas man lang po yan na tao, pero ang Parasurat Bicol noon, may sadiri po siyang organisasyon. May sadiri man na composition kang officers, tapos may sadiring programa. Hindi man po nararayo, parehas pagsurat, sa pag-promote kang arteng Bicol noon, kulturang Bicol noon, saka ang literatura ta. So actually, ako mismo, dawa kay ito pa na nasa gobyerno kita, gobyerno lokal, naugma akong maray na igwang mga organisasyon na siring kaini, na pigpapaorog ang satuyang lingwahe. Anin huli nga ni bagat sa tuyang saligang batas, sa Constitution mismo, nagsasabi na igwa kitang official languages, Filipino and English, asin ang iba, auxiliary languages na, or kang regional languages, siring nga ni kang Bicol. So, how would you react to that? Na ang wikang pambansa na kumbaga, itinuturing ng saligang batas is basically Tagalog. Ano man ang reaction nindo dyan? Sa muya po, sa Parasurat Bicol noon, saka sa Kabulig Bicol, kaipuhan man talaga na may magtindog na lingwahe. Pero, kaipuhan taman na proteheran ang sa tuya man na regional languages. Na nadaiman kakanon, kang globalization, saka kang mga syudad. Iyo, alimbawa, itong natatagalize na ang Bicol, nasasalakanan ng mga termino na Tagalog na ang takot, baad bagabot ang panahon, mawawara na talaga itong
ito talagang genuine na Bicol language. Opo. Do nagtutubod po kita na buhay ang lengguwahe, nag-evolve ini, pero iga po kitang obligasyon na protehiran ang sa diritang tataramon, asin ang sa diritang kultura o literature. So, iyan po ang papel, na dakulang papel kang mga parasurat na nagsusururat po kita ning pinopromote pong magsurat ning kadakol na libro na sa Bicol na magagamit ka mga eskwelahan. Ngunyan, multimedia, ang nangyayari ngunyan, dati through books, masurat ka, tapos sa mga periodiko, pero over time kaya, because of technology, ang access to writings, siring kang literature, Bicol literature, and poetry, etc., pwede na ma-access siya through social media like Facebook, sa mga website, and so on and so forth. So, ano ang direksyon nindo? Ninhuli nga nita siring kay ini ang kumbaga nangyayari na sa satuyang kinaban, teknolohiya, napaparikas ang komunikasyon. Would you still stick to the traditional publication of books, periodicals, to be able to publish your writings in Bicol and promote at the same time the Bicol language? O igwa naman kamong mga paagi para ma-promote ang Bicol sa ibang mga media platforms, kang social media? Ginigibutan na po iningon yan. In fact, bago pa man po ang pandemya na ni, ginigibutan na po ini na sa social media, igwa kita ng mga pa-contest sa poetry, igwa kita mga poetry reading, tapos mga webinar na po kita, lalo na ngunya na panahon na iuman lang talaga ang magiginibuta, tada kita pwede magluwas. So, pero padagas po kitang mapublikar ka mga libro, takaipuhan ta po yan. Tapos, ngunyan po, pinag-aadalan ta, asin, kadakol naman na organisasyon na nagigibo kaya na nagtatarabangan. So, nag-a-adapt po kita. Mayo na kitang oras, Opo. We have a very limited time for each of our guests today. Kaya, nagpapasalamat ang programa sa imo, sa panahon ang pigtao mo digdi sa hapot mo simbag ko abogado Juan ngunya na aldaw. Gusto lang po ako idagdag ni dikit duman sa hapot na kung naghihinagdan ang ang lengguwaheng Bicol noon, dai po siya naghihinagdan. Buhay na buhay po siya. As in, nag-uurulan to pa. Saro ako sa mga Bicolists. I mean, I really want to promote the Bicol language. Alimbawa, digdi, maski sa pagtaon ng legal advice, talagang hingawatan na maitao yan sa paagi ng lingwaheng Bicol. Ang mabalos po, yan po ang mga kaipuhan ka mga cultural worker, ngunyan. Ang mga individual na parehas mo po na nagtatabang sa pagtulod as in nagsusuportang panligal na saka kung lokal na gobyerno na masarani sa tao na masuportahan ang sa tuya mga cultural workers saka mga parasurat. So, thank you very much, Miss Marisa Redburn. Ang satuya pong primerong guest, manungod po sa lingwaheng Bicolnon, siriman po sa pagselebrar kang buwan ng wikang pambansa. Diyos mabalo sa imo, maggulpi pa man lugod ang sa imong katribo sa tuyang mga kalakawan para mapaurugtaan sa tuyang lingwahe. Salamat na maray. Diyos mabalo. Mabuhay ka. Thank you. Mabelta po ang programa ang Hapot Mo Simbag Ko. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano-Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bidi-Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Balta po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko, kaibanan po si Abogado Juan. Ngunyan po, igwa po kitang ikaduwang bisita. Siya po si Sir Estelito Esting Bailon Jacob. Si Sir Estelito Esting Bailon Jacob
nagtapos nin sekundarya asin kolehiyo sa Ateneo de Naga University asin kan sa iyang Master of Arts in English sa University of Nueva Cáceres. Saro siya sa 40 autor na pinublikar kan National Commission for Culture and the Arts sa proyektong Ubod kan 2005. Sa iyang chapbook may titulong Mga Nirukit-Dukit, Mga Rawit-Dawit sa Bicol, inilansar ang librong ini sa Cultural Center of the Philippines kan Disyembre 6, 2005. Si Jacob na nombrahan bilang 2015 NCCA Writers Prize recipient as in grand prize winner sa KWF Pagsurat nin Usipon 2007. Nakuha niya man ang pinakamatanos na rawit-dawit sa bulan na Mayo kan gawad obra sa literaturang Bicolnon 2012. Special Award in Journalism 2017, Special Achievement Award in Creative Writing na tinao kang University of Nueva Cáceres kan 2005, asin gulpi pang ibang mga awards. Kaibanan tapo ngunyan, si Sir Estelito Esting Bailon Jacob, tubong Kamaligan. Camarinesor. Sir Esting, inot salamat sa imong presensya ngunyan. Attorney Jan, sa pag-imbita. Saro ka po sa mga pig-orgulyo kan Kamaligan. Aram yan kang kagabusan. And from your sa social media post mo, very proud ka man na taga Kamaligan. So, how would you relate your being a Kamaligenyo and at the same time, a lover of Bicol culture and language? Sa pagsurat ko po kaya, permi kong rurumdum ang sakuyang pinaghalian. Kadaklan ka mga sinusurat ko, nagre-reflect duman kung ano ang pagbuhay-buhay kadto sa kusangunyan. Kasi saro ini sa paagi para maipamidbid ang Kamaligan. Saro nga ni duman sa mga pigsurat ko itong pinagrok na saro sa pinaka-favorite na dish na pigluluto ka magurang ko kadto na diinang gayo familiar ang mga tao ngunyan. Ano yung pinagrok? Pinagrok. So, can you describe that dish? Ano po siya, garuman sana siya inunon, kaya lang ang proseso kang pagluto, kang puyong sira, sa muya sa Kamaligan. Puyo pati, medyo endangered na. Bira na po ang puyo niyan, manakita na iling sa market na puyo. Pigdudukduk kaya ni mama ning sigid kaya ito. Buruhay siya, pigdudukduk ng sigid. Pagkatapos lulutuin siya, dawa buruhay pa, ulaning suka, lalagan ng paminta. So na-imagine ko si itong pain katong mga sira. Pero pagkatapos maluto, masira mo na maray siya. So ginibo ko siyang metaphor duman sa battered wife. So parang ang kultura saka itong sa kuyang advokasya, pinaghalo ko lang. At the same time siguro si kultura yan sa muya. Nakang pinag-adalan ini ni Professor Dud Santos, naaraman niya na may iba-iba ning proseso ng pagluto. Milaor, iba. Kumusta man po pala ki Ma'am Dudes, sa mga kumbaga harigi kan kulturang Bicolnon dito po sa tuyang lugar. So yan, medyo na ihahalo ko po sa pagsurat ang sa kuyang advokasya at the same time itong kultura na day nang gayo napapansin mo yan or day na aram ka mga hobbiness, lalo na itong pigsasabi ko nga ning luto na day na siguro piggigibo mo yan. Sir Esting, siring man po ki Miss Sai Redburn, na napili ka mo sa mga very selective na mga writers workshop. Bali, nahilig ka halimbawa sa pagsurat? Late bloomer ako, tabi attorney dyan sa pagsurat. Kang high school ako, sa kakang college, ang binabalian ko talaga mga arts club, Blondawani. Ita pintor ka man? Mga poster making contest ang binabalian ko. Kaya lang kang mga late, siguro mga 1999, teacher na ako sa UNC. Naisipan ko magbali sa sarong kompetisyon and then nahiling ko na tataon pala na ako magsurat. Nakakagana naman sa mga kompetisyon. Kaya sabi ko siguro dapat tawang ko ng atensyon ng pagsurat. Kaya inorganisa mi kayo ni Rizal Di Manrique, ni Dennis Gonzaga, ni Jun Pesimo.
itong organization na inapudming Barukikik. Base ito duman sa Sakuyang Tula na may titulong Barukikik. Kaya lang, abang naghahaloy, naisip ni, ano ang but sabi kang barokikik? ito po bagayan gamgam na nagtataon ng garo bad omen. Dahil nga sa barokikik. bad connotation kaya yan, Ay, ng garo Barukikik. aswang. Na may aswang nga. Naisipan mi na i-revive na lang itong Kabulig Bicol. Para po sa kaaraman kan mga kaakian ko niyan, mga hobenes, kan panahon pag nagsabing may nagkikikik, may aswang. May aswang. So nakabase pala niyan sa sarong gamgam na barokikik. Barukikik po. Okay. Naisipan mi na ano daw kung ribayan ta ang pangaran ta tagaro day na ugma ang iba kang pangaran ng organization ta. And since naisipan mi na lang na dahil kaiba namin sa organisasyon si June Pesimo na saro sa mga founding members kang Kabulig, nagsuggest siya na i-invite me sa ibang founding members kang Kabulig, arog ni the late Rudy Alano, saka si Frank Piñones, and i-revive me na lang itong Kabulig. Kaya kang 2000, ni-revive me po itong Kabulig Bicol, as in establisher mi giraray si organization na found ni Dr. Lilia Rialubit kang 1991. Oho. Maswerteng maray ang Bicol man ano. Ninhulingan ito may mga taho na nasa likod kan mga mobimentong ini para mapreserbar ang sa tuwing lingwahe, as in mapreserbar ang kultura ano sa paagi kan sa indong pagsurat. Ngunyan pighapot ko na ni ki Miss Redburn Kasubaago. So how would you deal with the present multimedia platforms na nagbuburutwaan ngunyan, e-library, as in iba pa, para ma-promote ang kulturang Bicol nun, as in ang lingwaheng Bicol. Kadakol po kita ni mga literary works in Bicol na pwedeng ma-access online. Available po siya sa iba-ibang platform. Ang iba kayan nakalaag sa YouTube, sa ibang forma, binabasa, kinakanta. Ang iba nakapost sa Facebook, ang iba sa mga blog sites. Kaya lang po, may mga advocate din kita sa mga arok sa copyright na minsan piglilimit ang mga writers na magpara-post ka mga works ninda online dahil nga po sa madali yun siyang ma-access kang ibang mga writers, especially itong mga module writers, textbook writers, na minsan napapanglingaw po kan sa indang mga obligasyon na magpaaram sa authors o writers kung gagamitin nindan sa indang mga literary works duman sa indang ginigibong module o kaya libro. Kaya siguro dahil dyan, daing gayo buwelo ang mga writers man na magpara-post 100% kan sa indang works online. Although mas nakakatabang po ko ta sa estudyante, kaya lang iba po kita mga dapat sundon din. May mga pulisiya man kita sa pagpupublikar dawa online. Basic po kaya pag ikasarong para surat, kay puan i-acknowledge mo ang pigko-quote mo mga letra, mga pahina o kaya mga paragraphs kang sarong existing work, sarong writing na say actually pareho magiraray ang ma-apply na lay dyan, yan copyright law. For as long as the author is acknowledged sa pag-publish kayan. Dipisil ang problema lang kung ipapublish mo gabos. Talagang dainen pwede. Portions of a particular writing pwede, pero if you publish the entire writing from beginning to end, iyan ang problema. You may be violating already the copyright law. Pwede man po mag-publish mayor na itong full content kang sarong literary work as long as may permission ng author o kaya ang publisher. Kung sakaling na-publish niya sa libro, nakalagman po sa libro kung kay puan maghagad permiso sa publisher and then sa author. Pag pig-grant man po kang author, allowed man sindang i-print in full text si gusto nindang ilaog sa libro or anthology. Kung haralipot, aron ka haralipot po. mga tula-tula lang, po. part of a bigger publication like an anthology or a compendium o kaya ining sararo na mga writings kang malain-lain na author, pwede siguro yan. Pero kung intiro ng libro, yan ang problema. Tara mo, ang libro baga pinapabakal. So, bako po, lang hard copies, kundi pati itong soft copies. Kaya pero ang point man lang po kantong sa copyright, kung pa-publish for profit, dapat siguro matawan man ning dikit na
importansya itong writer, matawan siguro ning honorarium or one full, Royalties. payment or royalty. Ang simpleng ano ko pong ano diyan, yung simple lang pagbasa ng rawit-dawit, like for example, ngunyan pong ano, katapusan ng bulan, si Alvin Yapan, sa na writer na nagtutugdo sa Ateneo de Manila, in-invite siya kang Ateneo de Naga para magbasa ng rawit-dawit. Nag-contact pa siya sa kuya, nagpaaram para basahon ang sa kuyang rawit-dawit. So, ibig sabihin, piga-acknowledge niya itong authorship, piga-acknowledge niya itong day basang-basang ginagamit ng sarong literary work, na daw ang simpleng pagbasa sa sarong activity in relation sa buwan ng wika na ginibo sa Ateneo, deko arong kasugma o ngunyan ito gigibuhon, ipinapaaram katong magamit kan sa kuyang rawit-dawit. Sir Sting, gulpi pa akong pwede ko tang iapot sa imo kundi talagang bitin ang sa tuyang oras mo niyan. Sa maarabot na panahon na gulpi pa man na pwede kita mag-urulay-ulay as in makatabang kita sa tuyang mga paradalan, mga paradangog worldwide manungod po sa issue kang ano man ang ginigibota para proteran ang sa tuyang lingwaheng Bicol, pero kayan ang hapot na naghinagdan daw ang Bicol. Ano ang simbag mo diyan? Day po totoo poon pa kan 2001 ka mag-attend ako ning conference, Bicol Writers Conference sa Legazpi City. Itong pagsurat Bicol noon 1, sinabi na duman na ano nga ang Bicol literature and Bicol language dying. Kadakol po duman ang nag-react na ang Bicol literature day siya dying. Mas nagkusog na po nga ni siya po kang first Bicol Writers Conference, mas nagtalubo ang pagsurat Bicol, as in nagtalubo ang lingwahe. As in sangunyan nga ni, aron sinabi ni Isa, natatawan na ning space ang iba-ibang lingwahe sa Bicol, na bako lang siya itong standard Bicol na inaapod or Bicol Naga, na pinag-iiwalan pa kung Bicol Naga o Bicol Legazpi ang standard Bicol, kundi igwa na kitang espasyo, may mga anthology na nagtatawang espasyo sa mga nakasurat sa lingwahe kang Masbate, Sorsogon, Catanduanes, singabus na lingwaheng Bicol. Ninhuli nga ni ta obligasyon kan mga nagpapadangat sa lingwahe na mapreserbar ang gabos sa klaseng lingwahe. Ayan po. Salamat na maray, Sir Mabalos Sting na Hakob. Attorney Jan. Thank you very much sa imong pag-eras ng mga kaaraman manungod sa mga kalakawan nindo sa pagpaurog kang Bicol language and Bicol culture. Salamat na maray. Thank you po. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, Arachan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welta po kita mga tugang sa programang Hapot Mo Simbag Ko, kay iba naman po giraray si Abogado Juan. Digdi na po kita sa ikatulong parte kan sa toya pong programa, kay iba nanta ang saro sa mga matitibay na mga parasurat, saro pong educator, arugban po ni Sir Sting Hakob, asin dati ni Miss Saya Redburn. Siya po si Irvin Parco Santo Tomas, sarong paratokdo sa Antipolo Elementary School sa Banwaanin, Minalabak, Camarines Sur. Propyong taga-kanaman. Siya iyo ang presenting taga-pamayo kan Parasurat Bicolnon, sarong organisasyon nin mga parasurat, paratokdo, asin mga paratulod nin literatura asin mga tataramon na Bicol sa Pilipinas. Nagtapos siya nin Master of Arts in Filipino sa University of Nueva Cáceres sa siyudad ng Naga. Asin tinatapos ang kursong postgraduate, doctor in education sa pagtukdo nin literatura asin Filipino. Nagtapos nin AB Literature sa Ateneo de Naga University, kag surat siya nin mga
literaturang Bicolnon asin mga libro. Kagurugol po. Siya saro man siya sa mga panelista kan Saringsing National Writers Workshop. Asin iyo ang presenting taga-pamayo kan Philippine Wikimedia Community, asin siya po ang nakapagtaona nin lektura dapit sa Bicol Wikipedia. Kaguro gulpi pong akomplisimiento. Welcome to the program, Sir Irvin Santo Tomas. Maray na aga sa imo. Maray na aga po, Attorney Juan, Mayor Jan. Mabalas po sa imbitasyon. Well, kita baga si Riman, Sir Esting, si Ma'am Sai, ano yung nakita magkairibanan, kan nasa gobyerno lokal pa ako, talagang nagmukna nga ni kita katong harong nin literaturang Bicolon, although day man nga ning gayo nagrambong, ninuling nga ni taigwa naman mga independent private groups na very active na sa movimento para mapreserbar ang lingwaheng Bicolnon, asin ang kulturang Bicolnon. Asin saro ka, siring kang mga nainot na mga bisita sa talagang grabe ang dedikasyon digdi sa pagpaurog kang Bicol as a language. Paano ka nagkaigwang interes sa arog ini? Haloy na po akong advocate kang tataramo na Bicol sa kang kultura. Kay ito pa po nakabasa ako ng libro Tapit sa Kanaman, ang controversial na librong Kanaman through the Centuries ni Jose Barameda. Ito po, kung nabasa ko ito, written in English, pero ang pigtutukar duman, history kang sakuyang banwaan, na nabasa ko pa nga duman itong mga istorya kang sakuyang mga lolohon, itong pinsan, arugayan. Saka makaka-relate ka talaga duman sa binabasa mo, dahil ang binabasa mo, ang konteksto, saka dapit iniyo sa diri mong... Iyo. Sir Irvin, ang kanaman pigbabansagan na saro sa mga pigalian kang purong Bicol, subuot. Well, Father James O'Brien, saro yan sa nagsabi kayan. Sa iyang research, kanaman ang saro sa talagang pigkuanan ng mga impormasyon, pati itong mga istoryang mga kaidtupa, hali dyan sa indong banwaan. Gusto ko lang pong linawon, kumbaga, tangay sabi kayo, once and for all, na maklarado iyan, isyong iyan. Magkaiba po ang gusto sabihin kang puro, saka kang standard. Magkasaway iyan. Minsan napapaghalo tayan, pero ang gusto sabihin kang puro, kumbaga, daing gayo siya nag-aako kang ibang mga tataramon. Ang standard man, bukas iyan sa mga iba-ibang mga... Well, na-mention niyan kasabako ni Miss Sai Redburn that Bicol language is a living language. So it is open to development and evolution. Ito pong pigsasabi ni Father James. Frank Lynch. Okay. Si Frank Lynch, sa research niya, nag-start siya sa Kanaaman ng mga perang taon, na naisihan niya na ang mga taga-Kanaaman proud na maray sa sayendang tataramon. Ang buot sabihin malang duman, excuse me, na ang mga taga-Kanaaman igosin ng sense of history sa indang kultura, kumpara duman sa iba pa siguro mga namamanawaan kang iba pa mga banwaan na iniyo, kumbaga sa kunya nga inaugma ko na ang mga taga-buhi sa Facebook nagtataramsin dapig susurat din sa ng buhi nun, ang mga taga-Baaw, Rinconada, saka iba pa mga lugar. In fact, igo ng Wikipedia in Rinconada, right? Igo pong ako po ang presidente kang Philippine Wikimedia Community. Kami po kumbaga pigtutulod mi ang Bicol, saka iba pang mga tataramo na Bicol, kadakol pong tataramo na Bicol, 8. Day pa po diyan kabali ang mga tataramo na agta na dikit-dikit nang nawawara o mayo na po ngani. Ginagamit mi ni ang bako lang social media kundi pati ang internet. May mga websites na po kita na nasa tataramo na Bicol. Naramdaman ko po nga, ngunyan lang na kang siguro 10 taon na nakaagi, nag-translate po ako nin sarong website na based siya sa Czechia, dating Czech Republic. Ang binebenta ninda, mga tulang, mga pisog, mga itong sa pananom. Okay.
Ayan Sir po. Irvin, we are really pressed for time. Okay. So I'll go direct to one of the important questions digdi po sa ano na ni sa tuyang episode ngunyan. Ano sa pag-sailing mo naginagdan daw ang Bicol as a language? Kung hiling to po ang datos kang UNESCO, kang ethnologue, iba-iba po pong mga grupo na nag-aaral kang lengguwahe, ang Bicol po dahil siya yaon duma sa category na naghihinagdan. Kadakol po ning category ang pigpaluwas ang UN, igwang severely endangered, igwang po itong talagang extinct na. Pero ang Bicol po, yaon pa siya duma sa kategoryang buhay. Ta ginagamit iniyo sa institusyon, sa harong. Alagad po, sabi nga ni Ken, ang linguistic curve kang Bicol, nagpa-flatten na siya. Day pa siya, buhay pa siya, pero sa maabot na panahon, kung day kita magibo ng mga araw kining advokasya, pasiring kita doon. So ano ang mga advokasya nindo Sir Irvin? Manungod diyan sa direksyon na yan. Maliban po sa literatura, Sabi pagsurat, sa pagsurat, pagiging presidente mo kang Philippine Wikimedia. Ano yan? Paano ka nakakatabang? I mean, concretely, ano ang mga programa asin mga proyekto nindo? Para sa kaaraman kang kagabsan. Sa panahon po kay Agunyan, panahon na ng internet, yaon na dyan ang bukas na ang informasyon. Kumbaga, accessible na gabus na kaaraman. So, kay puan ang kaaraman kang manungod sa Bicol, ikaagta dyan sa internet, ang adig mas mapalakop. Kumbaga, kung yaon siya sa, halimbawa, sa printed form, sa mga libro, kung si isay lang igwang kopya kay ito, sinda lang makakabasa. Pero kung yaon siya duman sa World Wide Web, dakul ang makaka-access kayo. Okay. Last question. Aram kong gulpi yun pwedeng iapot talaga, but because of limited time, imposible. We have our last guest na naghalat pa, nasa Legazpi ngunyan, and no less than the regional director of the PhilHealth. Hinuli nga ni grabe ang mga kararibukan nangyayari sa investigasyon sa PhilHealth. Ano talaga ang wikang pambansa? Iyon ni ang last question. Tagalog lang o gabos na indigenous languages? As in dialects, arog kang Buino, Rinconada, Bicol, and so on and so forth. Pero kayan, nakapalaman sa Section 6 kan Article 14 kan sa tuyang 1987 Constitution, ining manungod gani sa language. Section 6, the national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. Is it happening? Nakakatabang ang pigaapod na auxiliary languages under Section 6, Section 7, na pigaapod na auxiliary languages na mga regional languages. Nangyayari talagang nag-i-evolve ang pigaapod na national language. Igaw po kayo duwang klase ng pag-evolve. Saro po itong natural, igaw man itong kaipuan ng mga polisiya, tangalig ma-develop ang sarong tataramon. 1935 pa po pinaunan ang ulayon dapit sa wikang pambansa. Perang taon na po nakalihis. Perang konstitusyon naman ang nag-agi. Mabalik kita 1935, 1973, 1987. 1981 pa nga ni po. Duman po, palaman duman na ang nabagita po nga ni Attorney Jan kung ano talaga ang dapat na wikang pambansa. Pero sabi po kang dating commissioner kang wikang pambansa na iyo po ang Commission of Filipino Language na ang Pilipino sagkod ngunyan makaklasifikar sa irarong pamangyayaray kan tataramo na Tagalog. Buot sabihon, nakaliis na ang perang masang gatos na taon na nakaliis, day pamangyayaray ini day pa nakakalaog ang iba pang mga tataramon hali sa iba-ibang mga tataramon sa Pilipinas. Kumbaga, basically, it is still Tagalog. Basically, still Tagalog. They daw igong mga practical reasons kung taano Tagalog. I mean, mga pelikula, mga writings, majority in Tagalog, social media, multimedia,
for decades garo dyan nakafocus. Yun po. Dito po maririrong na araw kayo na ang linggo franca kang Pilipinas talagang Tagalog. Sa southern part nga ikang Philippines, bakong Tagalog kundi Cebuano na inapod man na Binisaya. Ang dakula lang pong dai pinagkakaurinan kang mga advocates kang lingwahe, iyo ang kinakaag sa pedestal. Kumbaga, ang saro lang sa 180 plus na tatalamon sa Pilipinas na iyo ang pinopondohan kang nasyonal na gobyerno, alagad ini yung mga ibang mga tataramon, yaon lang duman sa inapod na auxiliary, katabang, gagamiton sa na kung dai pwede ang English or Tagalog. Garo bulan-bulan. Bulan-bulan. Anyway, mayroon po talaga kitang oras. Thank you very much, Sir Ervin Parco Santo Tomas. Lugod ang sa imong mga kalakawan, siring man ka sa imong mga grupong kinabibilangan. Lalo pa rambong asing mag-usbong pa ang sa indong mga kalakawan ano. So thank you very much. Lugod maging instrumento kamo siring man ni Miss Sai and Sir Esting asin iba pa mga grupo para po mapaorog ang sa tuyang lengguwaheng Bicolnon asin po ang sa tuyang kulturang Bicolnon. Salamat na maray. Diyos mabalos. Mabalita po ang programang Hapot mo Simbag ko bago po mag-break kita. Halatunta po ang sa tuyang pagkipag-ulay sa Regional Director of PhilHealth, si Sir Inigo Orlando D. Inigo, Regional Vice President of PhilHealth. Ngunyan po mapanaw po girari kita ning 5 bidi-bidi abogado Juan personalized and hand-embroidered, hand-woven face mask. Ano po? Sa 5 pong inot na ma-text ning #health language. #language health. Yan po dyan sa tuyang screen. #language health. So, si primero pong 5, you'll be entitled to this abogado Juan face mask. Mabelta po ang programang Hapot mo Simbag ko. Pakalihis kang magkapir ang pagirumdum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Pinibidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Belta po kita sa programang Hapot mo Simbag ko. Kaibanan po giraray sa indong likod, Abogado Juan. Ngunyan po, ang sa tuyang makakaibanan, no less than the Regional Vice President of PhilHealth, si Sir Orlando D. Inigo Jr. Saro pong Uragon, sarong Bicolano. He was born in Manila but grew up in San Andres, Catanduanes. He studied AB Political Science at the University of the Philippines and also took up BS Foreign Services at the Lyceum of the Philippines when he became the team captain of the debating team of the said university. While in UP, he was a student activist and joined rallies and demonstrations against the Marcos dictatorship. From 1987 to 1995, he worked in the Philippine Senate under the tutelage of then Senator Jovito Salonga. In 1993, he earned his master's degree at the National Defense College. In 1995, he became the youngest provincial administrator of Catanduanes. He was instrumental in the implementation of PhilHealth's program for indigents, which until now we still enjoy. In October 1998, he was appointed to head the Philippine Health
Insurance Corporation in Bicol Region. For almost 9 years now, he is still PhilHealth's Regional Vice President for Bicol. Maray na aga po sa imo, Sir Orlando D. Inigo Jr. Maray na aga po, sir. Maray na aldaw man po, Mayor, sa... Abogaduhan na lang po. Lalo na sa tuyang mga kapwa Bicolano sa Bicolandia. Nainot po, sir, salamat na maray sa imong pagpaonra digdi po sa tuyang programa ngunyan. I know the remaining 15 or less than 15 minutes will be very insufficient para po mas matokarta ang mga tema manungod po sa PhilHealth. Aron naman po baga na ang PhilHealth saro po sa pinaka-importanting ahensya kang gobyerno ninhuli nga ni ta kamo po ang durlukon kan mga tao manungod po sa indang mga pangaipo, mga bayadan sa ospital pag igwa po sida mga kailangan. Ang unyan po, sir, kumusta man po? 2 or 3 days ago, the President and CEO of PhilHealth, Ricardo Morales, resigned. Together with Attorney Rodrigo Del Rosario, ito pong head kang legal. Ano man po ang epekto kay ini? Siriman itong mga Senate and congressional hearings in aid of legislation. Ano man po ang impact kay ini sa Indo? Lalo na sa mga regional vice presidents na arog mo na pigdedikar po ang sa Indong buhay, talento, puso para po makatabang sa satuyang mga kay Manwa. Diyos mabalos po, Mayor. Sa kanya po, padagos po ang satuyang pag-service sa satuyang mga kahimanwa. Although masyado tayong na-feature sa investigasyon sa Senate at saka sa House, naki-question ang inapo niya itong interim reimbursement mechanism o IRM and ang case rates. Sa ngunyan po, normal po ang satuyang o operasyon sa Bicol, kaya di man po kita matakot na di na makasilbi ang PhilHealth. Ang IRM, talaga nakatuwang siya po sa sa mga ospital kasi ginibo lang ito kang samuyang top management. Sila po ang nagdesisyon, particularly ang board, para maka-advance kita ng 3 months advance payment sa mga ospital dahil hindi sa pandemyang nangyayari. Kumbaga pre-positioning of war chest ng pigapod niya mo para maging preparado ang satuyang mga ospital, no? Okay po, sir. Siguro may mga legal issues digdi, it's up for our superior officers to settle it especially with Congress. But sa muyang paghiling, talagang nakatuwang po yung interim reimbursement mechanism na pigapod niya mo. Sir, sa madaling sabi, di mo po naapektaran ang downloading of PhilHealth funds para po mapakinabangan kan mga pasyente sa Di man po. Sabi ko continuous. Mabanggit ko lang, Mayor, kasi ining as we speak today, igwa na po kaming ibayad na sa benefits 1.6 billion. 1.6 billion sa Bicol. And nationwide, 97.3 billion. Kang last year, nagbayad kita ng 3.5 billion. Medyo naghababa mo niya kasi aram niya to na medyo nagkulang ang pasyente sa ibang ospital dahil medyo natakot siguro sindan nagkatarakot po maghirilang pandemic, no? So, in terms of collections, kasi baka sabihin natin na baday na ning kwarta ang PhilHealth. Sa Bicol Region po, ikaw kita ng collection sa as of now, 1.27 billion. Ang target ako na is 1.7 billion. So, dahil man po kita matakot na ngaya dahil medyo hababa ang collection kang Bicol as vis-a-vis the benefit gabayad niya to. Kasi sa nationwide, sa ibang regions, matatas ang collection sila, kagaya kang Calabarzon. Mabanggit ko lang, Mayor Tabik, kasi although medyo haloyin ako sa Bicol, nag-spend po ako ng 2 years sa Calabarzon area as the Regional Vice President kang 2011 to 2012. But since ako Bicolano, nakiulay ako sa samuyang top management na kung pwede, ibalik na ako sa
sa Bicol para mas maserbihan niya to ang sa tuyang mga kahimanwa. Garo po, mas satisfying na nagsiserbi ka rin di sa Bicol. Ano po? Yeah, Satisfying. oo, nakilala ko nga kasi sabi ko na medyo dati ka ito na andar ako dating Senate President Salonga kang nag-seminar ka ito digde na karibanan niya mo siya particularmente diyan sa Bicol University diyan sa Bicol University Theater. Yan ang sabi niya sa kuya na one of these days you have to go back to your roots and serve your people kasi sabi niya sa inya pigoferan din siya sa Harvard buda sa Yale na tuklo naman pero nagbalik siya sa Rizal Province service siya. So sabi niya you have to go back to your roots and maswerte na nangyari di ko akalain na mangyayari yon na nakabalik ako sa Bicol para to serve our people. Po, sir. Bali, Regional Vice President Inigo, dako lang pagpapasalamat po yan ka mga Bicolano na sarong matibay na arog mo, yaan po rin din nagsiserbi sa diring rehiyon. Ang ngunyan po, ang COVID-19 po, covered kang PhilHealth. Gulpi po kayo nagharap po. Opo, kang primero baga kang mismong pag nakiigwak ng COVID sa primero hanggang March yan nag-occur sa Satuya hanggang April 15 kumbaga dining limit ang pag bayad ta sa COVID patients pero starting April 16 onwards igwa na yung case rates kasi during the time dito para na isang kung talaga ang gagastoson akan sa COVID patient. So sa ngunyan nakaigwa na kita ning ning mga rates yung mild or yung moderate, yung mild nasa 43,000 siya. Excuse me. 43,000 siya 997, no? Yung moderate pneumonia 143,000 to 267. Itong mga cases na ito, allowable siya sa sarong kaya po niya itong first level up to second level. Hindi po pwede yung sa infirmary or yung primary care facilities niya to. So dapat nasa isang secondary or tertiary hospital siya. Yung severe na kaya po niya to, ang package niya to diyan is 333,519. Yung critical, ito yung pinakamatindi, 786,384,000. Although ganing in the course of the hearing sa Congress, ganing proposals sa sarong congresswoman na kung pwede haliw na yung case rates package niya mo yan sa mild and moderate cases kasi masyado daw na nagagasusan. Sir Inigo, kumusta man po? Igwa na kamo mga disbursements pabor diyo sa mga pasyenteng ini? I mean sa mga ospital na kung saan igwa na pong nag-submit na po ang especially ang Bicol Medical Center, ang BRTTH kasi sino talaga ang mga designated na hospitals. Iba naman po kitang nabayadan kaya lang iba pa ning mga issues na dapat i-resolve kasi iba kita ning mga beses na hindi nasusunod ang protocol na tinalaga ng DOH like dapat ang confinement niya maaabot siya dapat ng 14 days. Yung iba kasi na-discharge siya, hindi pa umabot yung 14 days. So we have to follow the protocol. Kaya binilik muna natin sa hospital and we have to clarify this rule. So kaya po 14 days because ang protocol po kang DOH, the quarantine period should be no less than 14 days. Dapat na Yes, po siya within that period. Okay po. So kumusta man po ang maiba po kita? Dati po baga garo pigpa-insert po sa coverage kang PhilHealth sa Senate and House of Representatives. Ito pong manungod sa drug rehabilitation. Ninhuli po baga saro yan sa mga mayor na programa kan administrasyon po ngunyan, national government. So ano po ni talagang covered na po ang drug rehab fees kan sarong piglalaog po diyan kan PhilHealth? O day pa po? Day pa man po talaga kitang exactly sa drug rehabilitation. Although naging na yan, na-propose na yun sa Congress. Although kita pong piapod niya itong detoxification. It's a package, I think, something like 9,000. Oh no, I'm sorry, 10,000 sa detox. But yung mismong entire stay ng sarong patient, sarong
drug rehabilitation center, di pa po kita ning package yan kasi I think it has to be actually kay po na pagkadalan kang actuarial department niya. Kung kakayahon, I ano think po? it will a lot of medyo mataas ang benefits diyan. Iyo po. So, panghuri po, Sir Inigo, Sir Orlando D. Inigo Jr., sarong matibay na Regional Vice President kang PhilHealth na nagsiserbi sa Bicolandia. Ngunyan po na may pandemya tapos grabe po ang pangangaipo kan sa tuya po mga kababayan, lalo na sa Bicol, one of the poorest regions in the country. So, how would you address as the Regional Vice President for Bicol? Ini pong naglalangkaw na pangaipo. Lalo na ngunyan may pandemya, may mga trabaho, lalo po baga magulpi ang charges sa PhilHealth. Kakayanon po ni kan PhilHealth funds this year and in the years to come. Aron tama po baga na saro sa mga major sources kang PhilHealth, yan pong syntaxes. Nagbagsak ang sales kang subuot kang arak asin po kang sigarilyo. So how would you deal with all of these factors in the years to come? Medyo challenging po, Mayor, ang talagang very challenging ang role mo niya kang PhilHealth. Kasi primero, medyo talagang nagbaba ang collections data, medyo masakit maningil, no? But yung PhilHealth mismo, medyo takol man na sources of funds siya. Like it has the support from the General Appropriations Act kasi grabe kitang biga palibre, nag-aaral ka sa tuwing mga nasa 4Ps, yung indigent families, yung senior citizens, medyo libre and ikaw man kitang pontong piga receive dyan sa PAGCOR, no? And then sa PCSO 20% and eventually magiging 40% siya, no? Sa PAGCOR 50% kang income will be support sa pangaipo kang PhilHealth. So kadakot po sources ng funds ang PhilHealth, kaya di man kami natakot na mawala ng kwarta ang PhilHealth. Mismo ang national government nagtaon na ng assurance na hindi tutugutan na talagang mawala ng kwarta ang PhilHealth para doon sa mga benepisyo kan sa tuyang mga members. Sir Orlando D. Inigo Jr. Sir, salamat pong maray sa imong pagpaunra sa mga ngunyan. Mayo na po kitang oras talaga. Hanggang alas 10 lang po kitang ngunyan. Salamat pong maray sa imo pong pag-irasi mga kaaraman, pagtabang po sa publiko sa paagi po kang programang ini. Mabuhay po kamo, Regional Vice President po, Mayor. Orlando Mabalos, Inigo Jr. sa Mabalos mga po. Bicolano. Mabalos po. More power. Salamat po. Thank you po. Ang nanggarana po ning face mask, i-announce na po ngunyan. Uya po. Benji Daisy Contreras, Language Health. Nikki Payne, Language Health. Shani Sunshine, #Language Health. Tapos Luna Aini, pangarang Luna Aini, #Language Health. And lastly, Froy P. Beranya, #Language Health. Ano po? So congratulations po sa mga nanggaranang ngunyan. Aron po nindo dakulang tabang po talaga ang PhilHealth sa tuya pong publiko. Dapat po nga igwang kararibukan, pig-assure po kita kan sa tuya pong Regional Vice President for Bicol na mayong problema pagabot po sa mga singilon sa PhilHealth para po matustusan ang mga pangangipo kan mga pasyente sa mga ospital.
As in, siyempre, naugma kita. Tango niya na daw, naging parte ka sa tuyang programa. Ang tulo po sa mga dedikado, as in, matitibay na mga linguista o linguists na mga Bicolano, Bicolana na nagpapaorog po. Magserbi man kang sa tuyang lingwaheng Bicolon, as in kang kulturang Bicolon. Magserbi man po lugod sindang inspirasyon sa satuya gabos. So, dahil na po kita magpaparahaloy, ini po si Abogado Juan. Mairiban na po girari kita sa sunod na Sabado, pareho pong oras. Digdi po sa Home Radio Naga 95.1, sinima po sa Hapot mo Simbag ko Abogado Juan page, as in po Home Radio 95.1 FB page. Naugma po kami, pero po kamong yaon na nagaantabay po sa tuyang programa. Ini po si Attorney John Bongat ang sa indong Abogado Juan. Pag tama-tama, pag sala, sala.